Dahil linggo po ngayon, duty muna po tayo sa paglilinis ng bahay. Ayan po, sinimulan ko po yan sa loob. Lilinisin po lahat niyan. Bagay, hindi naman po gaanong marumi. Linis-linis lang po ng konti-konti. Yan po yung mga gawain ng mga asawa po natin. Tutuusin po talaga, pagod po yung gawain sa bahay. Ako po, wala akong gagawa niyan, kundi ako lang at ang anak ko. Magtutulungan lang po kami, agaya po niyan. Naglinis ako ng bahay, inutusan ko yung anak ko na mag-map. Nag-map naman siya. Siyempre, nagtatanong po kayo dyan, bakit po ginagawa yung gawaing bahay na yan? Kasi po, wala po yung asawa ko, nasa abroad po. Yan lang po kasing ginagawa kong libangan sa ngayon. Yung pagbablog na lang. At least sa ganyan, nalilibang na lang po. Minsan mahirap po. Mahirap din yung magkahiwalay kayo ng asawa mo at malayo kayo sa isa't isa. Mahirap po yung ganun na sitwasyon. Minsan gusto mo siyang makasama, pero kailangan pong gawin yun dahil sa anak namin na siyempre para matustusan din po yung pag-aaral niya. Kaya sakripisyo po talaga yung nasa abroad. Naranasan ko din po kasi yung nasa abroad Nag-abroad din po ako. Halos 6 years din po ako sa Taiwan. Kaya po nasanay na rin po ako sa mga gawain na ganyan. Minsan namamasada po, minsan nag-e-extra sa construction. Kung ano po yung pwedeng ma-extra basta may time po. Kasi yung pasada namin ho dito, alternate lang ho. Labas ngayon, kinabukasan, coding naman. Minsan naman po, nagtitinda po ako sa pwesto ng kapatid ko, yung manukan po. Extra po minsan, basta may time po. Kaya mga ka-under, minsan, try natin tulungan yung mga asawa natin para mapahinga naman sila. Kahit isang beses lang o ilang oras lang, malaking bagay na yun para sa mga asawa natin. Kasi tutuusin talaga, pagod talaga yung gawaing bahay. Luto, maglilinis, maglalaba. Kaya minsan mga ka-under, suklian natin yung mga sakripisyo ng mga asawa natin sa mga gawaing bahay. Pag may time naman po try nyo pong i-date yung asawa nyo. Ako po, ihintayin ko muna po yung asawa ko. At saka na lang po kami magde-date. Siyempre, yan nga po palang bahay na yan. Yan po yung napundar naming mag-asawa po nung nasa abroad po kami. Basta pag uwi po namin, bahay kaagad po yung pinagawa namin. Nagkautang din po kami sa pagpapagawa ng bahay niya yan. Pero ngayon po, nabayaran na din ho. Pero halos tapos na rin po yung bahay namin. Kaya konti-konti na lang po yung kulang dyan. Mga konting gamit na lang po sa bahay. Upuan na lang po pala sa sala ang kulang dyan. Sopa na lang po. Baka naman.